Hello mga Ma'am Sisi Fan! Good morning! Ako nga po pala si Mami Roxanne, sa mga hindi po nakakaalam. Ayun nga po, medyo kakaiba po ang ating ginagawa ngayon. Kung mapapansin niyo po, hindi po ako nagluluto ngayon. Medyo busy po kasi tayo, kaya hindi po ako makapag-upload ng video. Pero, meron po akong nais na i-share or meron lang po akong kaunting i-share sa inyo about sa buhay ko or nangyari po sa buhay ko na maituturing kong isang blessing at hindi ko po ipagkakaila sa inyo. At actually, karamihan naman po ng ibinabahagi ko dito sa video after ng pagluluto natin, meron po tayong encouragement sa huli. Based naman po sa akin yun sa karanasan at naranasan po na gusto ko pong ibahagi yung natutunan ko sa buhay ko na gusto ko pong i-share din po sa inyo. At maraming rin pong salamat sa support nyo at sa mga pag-share po sa iba na naaabot din po ng ating mga video po. Ayun nga po, honestly, oo, masaya ako nag-share sa inyo ng mga encouragement, ng mga good relationship, good lahat, positive, yun po. Pero at the back of that, meron po ako sa puso ko na isang espasyo sa puso ko na merong nakabara or merong matagal pong nakabara sa heart ko. Ang hirap po nun, nag-encourage po ako sa inyo, pero meron pong nakabara sa puso ko. Ang hirap po. At eto nga po yung kwento ko about sa buhay ko na masasabi ko pong blessing at gusto ko pong i-share din sa inyo about po sa forgiveness or pagpapatawad po. Hindi ko na lang po sasabihin kung sino siya, pero malapit po siya sa buhay ko, malapit siya sa akin. Itong taong to is kapag nakikita ko po siya or nakakausap ko po siya, yung puso ko po ay talaga pong sumisigaw sa galit. Pero outside po ay pinipilit kong maging okay kami. Yung po bang hindi halata na galit ako, pero nakangiti, pero deep inside sumisigaw yung puso ko sa galit. Ganun po yung aking nararamdaman. At pilit kong hindi plantsahin sa pagkaakalang na magbibigay ito ng kapayapaan sa puso ko. Pero hindi pala. At ayun nga po, hanggang sa tumagal, naipon siya at may naipon pa ko. Sabi ko nga sa inyo, meron itong kaunting void sa puso. At meron itong effect in a long run. At ayun nga po, dahil naipon nga po yon yung galit ko, simula po siguro nung in the past, matagal na po yon. Naipon siya ng naipon hanggang ngayon, in the present, hindi ko po kahit gumagawa po siya ng maganda para sa akin, para sa pamilya ko, hindi ko po makita yung gandang yon. Ang nakikita ko po yung negative or yung kapangitan na ugali, kapangitan na nangyari or kapangitan doon sa isang taong yun po. Hindi ko po makita yung ganda na ginagawa niya. Yun po yung effect in a long run sa akin po. Hanggang dumating po yung panahon na nangungusap ang Lord sa akin po. Na hindi ko po alam kung ano yung nangyayari sa akin. Na sabi ko nga sa asawa ko, nakausap ko pa yung asawa ko, and I shared to him, sabi ko, bakit ganon? Ang sama-sama ko, ang plastic ko, bakit hindi ko makita yung ganda na ginagawa niya sa akin? At ang nakikita ko yung past niya na ginawa niya sa akin, yung past na nangyari, bakit ganon yung nakikita ko? And yung asawa ko po is nakikinig lang siya, and I'm happy na i-share ko po yun sa kanya. At ayun nga po, dumating yung point na nagtanong na talaga ako sa Lord na bakit ganun ako, bakit ganun yung nararamdaman ko, ang plastic na Lord. Talagang nagka-cry out na ako sa Lord hanggang sa meron po akong nabasang scripture sa Bible na pumukaw sa puso ko. Talaga namang pong nangungusap ang Lord sa akin that time. At habang binabasa ko po yun, talagang umiiyak po talaga ako. And lahat po ng nangyayari, yung lahat in the past, nag-flashback po siya sa aking isipan, nag-flashback siya. And nangungusap yung Lord sa akin. At habang
kinakausap ako ng Lord. At habang sinasabi ko, Lord, sa Lord na ayusin niya to, at talaga naman pong inayos niya po, na yung pakiramdam pong yung puso ko po parang inooperahan po. Kumbaga po, meron po isang espasyo sa puso ko na inooperahan ng Lord na hindi ko maintindihan kung ano yung nangyayari. Pero going flow lang ako doon sa nangyayari. And that time, alam mo yun, ang sarap ng feeling ko, parang hindi ko maintindihan kung ano yung nangyari. Pero I feel free na nakalaya ako doon sa nararamdaman ko naman. At ito pa ho yung pinakamasayang nangyari sa buhay ko, na talaga naman na totoo nga po na ang Lord ay kumikilos. Yun nga po, dumating yung point na nagkita po kami. At kumain pa ho kami noon. Nag-shopping pa. But napakagaling po talaga ng Lord. At habang tinitingnan ko siya, habang kinakausap ko siya, I realize na nawala na yung galit, nawala na yung puot na nararamdaman ko sa kanya, na yung dapat is pag nakikita ko siya, kinakausap ko siya, is nagagalit yung puso ko. Pero nung that time, simula nun, na inayos ng Lord yung heart ko, talaga naman kinakausap ko siya na parang walang nangyari, na sabi ko na lang, Lord, thank you. Salamat na hinil mo ko, na napatawad ko na tong taong to. And yun nga po, in a month, alam niyo po ba yun, na sabi ng Lord sa akin, yakapin mo siya. Dumating yung panahon na dumating ako doon sa point na niyakap ko siya. Na dati hindi ko magawa, na dati parang ilang ako sa kanyang yumakap. Pero ngayon, nagagawa ko na siya. Masasabi ko po, kapag meron po kayong Diyos sa puso, ay talaga naman po magagawa nyo yon sa tulong ng Lord. Bakit hindi? Diba? Kasi sino ba naman tayo? Kumbaga po, ang Lord nga po nagpatawad, pinatawad niya tayo. Tayo pa kaya na pwede rin natin gawin sa iba, na patawarin din yung iba na nagkasala sa atin. Kung ang Lord nga po ay binibigyan pa tayo ng maraming chances na pinapatawad tayo pa kaya? Bakit hindi natin gawin din yan? Sinishare ko po ito sa inyo dahil gusto ko rin po na maranasan nyo na magpatawad din. Dahil alam nyo ba ko yung feeling na magpatawad, sobrang saya. Sobrang, yung kapayapaan ay sobrang saya po. Hindi ko po ma-explain, pero ang gaan po sa pakiramdam. Sabi nga po, kung ang blessing ay naandyan lang, paano pa ibibigay ng Lord sa iyo kung meron pong nakabarad dito sa ating puso? Naandyan lang po yung blessing. Kaya, willing ang Diyos na ibigay yun sa atin. Kaya ang kailangan lang po natin gawin is surrender Him. Surrender to the Lord kung ano po yung mga bigat na nararamdaman natin. Oo, madaling sabihin at mahirap gawin. Pero kung sa magiging kapayapaan naman po ng ating puso, bakit hindi po, di ba? Pero gusto mong sumaya at gusto mo ng kapayapaan at mahal mo ang iyong sarili. Isipin mo na lang na isa itong regalo. Iregalo mo na lang sa iyong sarili, or hindi kita pipilitin. Kapag ready ka na, bakit hindi ibigay mo para naman maranasan mo yung nararanasan ko rin. Yun lang po. Salamat!